all things work together for good, and ito man ay nagsubok, ito man ay kahirapan, no? You know, our mga ilang kapatid natin, madalas na gano'n, no? Like Sister May, no? Na minsan ito ay maalala, minsan ito ay dahil tayo ay pinagmamalaki ng Diyos. Alam ng Diyos, sa gitna ng pagsubok na yan, ay we will come out more as overcomers. Amen? Hindi tayo maging dalisay na ginto. Amen? For the trial of your faith, sabi doon sa aklat ni Pedro, is more precious than gold. All things ay pinapaitulong ng Diyos. Amen? So we go through ups, we go through downs, may mga bundok, may mga puro, may mga valleys, and everything ay nasa kamay ng Diyos. Amen? Praise God. Amen. Salamat tayo, ang ating kapatid, Brother Albert, narito. Lahat tayo na surpresa, no? Okay, praise God. Ako hindi na surpresa kasi tinawagin niya. Praise God. Pero gusto niya ako surpresa. Pero salamat. Yan ang Diyos. Napiling natin siya. Kaya sabi ko, sige, ikaw na mag-mensahe. Praise God. So we will have our brother bringing us a message ngayong gabi. Tagal na hindi natin siya narinig. Ilang buwan yan, Brother Albert? 6 months. 6 months, karating taon. No? I pray for a time and a day na makapagin natin kailangan sa Diyos. No? Amen. Diba? Kalahin ng Diyos. It's that maganda mga source of income dito. Praise be the name of God. So, I know the Lord ay may gagawin natin para sa lahat ng bagay kasi ng Diyos alam ng puso natin. Amen? Alam din ng Diyos ang ministeryo na atin na ilusan. No? God has a ministry like Brother Albert, Brother Jude, no? Lagi kailangan umalis, no? And I know it's hard. Iwanan ng mga pamilya, mga sa buhay. No? So, I believe when the time comes, that saktong time. God is never too late, God is never too early. God will make a way and God will provide a way. He is Jehovah Jireh. Remember that. Amen? So, ating ilagak ang lahat mga bagay na yan. Especially yung mga narinig natin mga prayer request, no? Yung Mr. Russell Bangay, ang klase, no? Yung ulan. Amen? Atin in fellowship with some pastors and may isang bishop na nandito. And every time magkasama kami, nakasalag talaga ang mensahe ni Reverend Campus. Preview na pakinggan niya, sabi, oh, ano ba yun? Pinabalikan dapat yan. So, bishop yan, PhD, lagi pinagpapalitan sa kanya, Bible school ako. Sabi niya, ano, tinanong niya ako kanina, ilan taong ba na nagpapasok? Mga 25 years na. Ano, pwede na kitang bigyan ng ano. Mga tawag yan, yung mga degree, mga honorarium na. Sige, salamat. Sabi ko, okay. Alam mo, sa mga denomination, tinitignan nila yan, di ba? So, we're going into denomination, maganda rin yung may maganda na background. Pero, let's just pray kung anong kalugan ng Diyos. Marami siya mga pastor na kasama. Yung attorney na sinasabi kanina ni Brother Sister Lucy, Christian din yan. Namin kami pinagsyarinan, sabi niya sa akin, sabi niya, Pastor, pagdating sa mga batas, sabi ko, bihasa ko. Pero pagdating sa salita ng Diyos, bobo na. Kaya every time na share niyo, sabi niya, alam mo, tagal-tagal mo na, dahil ko na naintindihan yan. So let's pray for this attorney na Christian. Siya, president siya ng business club sa Makati. Mga gano'n, full gospel business. Sabi gusto ko ipunin mga kaibigan, pastor. Sige. Pag-pray nyo yan, mga kapatid. Maybe the Lord is opening doors. We don't know. Amen? Just move as the Lord leads us. So let's prepare our heart ngayong gabi. Amen? Praise God. Pag inaawit natin, awit na nagsabi na only believe, all things are possible. Ay tawagin natin natin mga kapatid, Brother Albert, to minister the word for us. Praise Amen. Hallelujah. Oh
salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon na pinagkakaloob mo. Narito po kami, Lord. Yes, Lord. At Lord, alam mo, Panginoon, ang aking heart desire, Lord, hindi paglingkuran ka, aking mga kapatid, O Diyos, at sa mga ako dali, Panginoon, ay alam mo puso mo. At ang aking heart desire, alam mo, Lord, ang aking prayer request, kung hanggang may hininga ako sa mundo ito, Lord, ay gamitin mo buhay na ito para sa iyo, Lord. At alam mo rin, Lord, na wala akong magagawa, O Diyos, sa Wonderful Jesus. Wonderful. at lagi na akong maasa sa iyo, Diyos, sa gabi ito. Nanahin ko, Panginoon, ay minsan pa, gamitin mo ako sa gabi ito. Yes, Lord. Vessel ng iyong honor sa gabi ito. Yes, Lalo yan ang biyaya. Usapin mo sila, O Diyos. Usap ka. Usap mo, Panginoon, ang aming spiritual eyes, spiritual ears, or eyes, pagbabatid sa gabi ito. At kunin mo lahat ng kapurihan, Diyos, sapagkat ikaw lamang narapat, purihin, masamahin, spiritual. Hallelujah. At sa sandali ito, Lord, ganyan ka namin ito. Maraming video sa iyong banal na presensya sa tao ito. At ito po ang isang dalawang Diyos sa iyong matalis. Ang pinamahal sa pangalan ng Jesus. Amen. Lahat po din ako brother and sister. Correct. At isang huwag palang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. At nakapili na naman kayo, mga kapatid. Sabi nga na ating prophet ay walang ibang masarap na presensya na kasama mo. Hindi doon sa piling ng mga tunay na mananampalataya. Sa barko, gagawain kami yung Virgil. Nanonood ako yung presensya ng Panginoon. Kasama kayo? Hindi po. Ang kasama ko po ngayon, mga bago. Si Virgil, ang kasama niya si Brad Charlie. Charlie. Pastor si Brad Charlie. Ang kasama ni Brad Charlie, isang yung mag-asawa. Hindi ko alam sa inyo. Hindi pa na nakakarating dito. Pero tanggap niya na yung mensahe. At salamat sa Panginoon sa early vacation pinaganoon sa akin. Actually, ang bakasyon ko talaga October 7 pa. Loob na rin ng Panginoon. Ako, basta kasi yung amo ko, may tinanong siyang 3 tao kasi sobra kami sa tao ngayon. Sabi ng 3, ay dali lang buhay kasi kailangan pa ng pera. So, ako na lang yung last option. Sabi ko, hindi ako. Kung kalooban ng Panginoon. Amen. Mas mahaba ko yung mga kasama. At saka makasama ko yung Sister Barto, Sister Sinta. At marami ibang mas mga nagkakasama ko dito. May mga material, ano lang yun. Sabi nga ng Panginoon, hinahin muna natin siya ng kanyang arian, katwiran, at mga bagay na ganyan. Naghihintay na lang naman tayo, mga kapatid, di ba? Pero lapit na. Alam na nararamdaman natin, napakalapit ang buhay ng Panginoon. At yan ang hinabang natin. Hindi ko ba sinasabi hindi natin kailangan mga material, kailangan natin yan. Pero mas kailangan natin ang Panginoon. Hindi mo natin alam ang kailangan ng bukas. Pero Panginoon, alam niya natin. Alam niya yung bukas. At samahan niyo ko sa isang pagpasa ng scripture. Ecclesiastes, alam niya. Verse, chapter 3, verse 1. Sabi dito, to everything, there is a season. Sa lahat ng bagay, ay may panahon. And a time to every purpose under heaven. Ayon sa sinungaling ayon sa Panginoon. And lahat ng bagay. Sabi niya, a time to be born, a time to die, a time to plant, which is planted, a time to kill, and a time to heal, a time to break down, a time to build up, and ayon. Subject tayo kami nga ni Pastor, kahit gano'n mo kabahal itong laman na ito, maingat ka dito. Isang araw, talagang susunod dyan. Sigurado ka, gano'n ka kaingat. Kasi nga, bago umalis dito, alam naman yung lead sa atin ng Panginoon, felt confused, pero pauwi pa rin sa kanyang kalulati. Hindi pwedeng breaking talaga ng science yung sinabi ng Panginoon, yung dagat at hilati. Doon pa rin pauwi. Kahit anong gawin mo, although maganda yan, sa Panginoon pa rin tayo pauwi. Siya pa rin. Alam mo yung may isang umatin doon, isang Christian. So, dumating siya minsan, and mamalaki niya, mga herbal, malakas ang katawan niya. Alam mo, hindi ko na masabi ko sa kanya, kahit yan mo kaingatan yung katawan mo. Pag hindi tayo pala ng Panginoon, hindi ingatan niya, di ba? Hindi susundot pa rin yan. Alam mo, paano yung nangyari? Kasakit.
sakit siya. Di ba? Bigla siyang tumiklop. Di ba? Bigla siyang tumiklop. Naalala ako, sabi ko kasi, lahat kasi ng bagay, by grace of God. Sa biyaya ng Panginoon nangyari, di ba? Kung malakas ka ngayon, magpasalamat tayo sa Panginoon. Di ba? Dahil sa Panginoon yan. Kung di pagpapala ka ngayon, biyaya ka ngayon, pasalamat tayo sa Panginoon. Galing pa rin sa Panginoon yan. Di ba? At kung meron ka naman pagsubok ngayon at dinadaanan, pasalamat ka pa rin pa sa Panginoon, pasalamat ka pa rin. At may purpose sa Panginoon yan, kami ka rin, Pastor. Diba? At sabi niya, ay may panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan. Diba? Bawat isa sa atin. At may panahon ng pag-iyak, sabi niya, verse 4, time to weep and time to laugh. May panahon ng pagtawad, a time to mourn and a time to dance, a time to cast away stone, a time to gather stone together, a time to embrace, a time to refrain from aggressing, a time to get, a time to lose, a time to give, a time to cast away, a time to rent, and a time to sue, a time to give silence. May panahon ng pananahimik at may panahon naman ng pagsasalita. A time to love, may panahon ng pagmamahal, and a time to hate, and then a time of war. Kung minsan, kahit mananampalataya, kapatid, sinusubok tayo sa bagay na ganyan kung ano ba ang gagawin mo reaksyon pag nagawa sa mga naranasan ko ba yun? Kagalit. May isang tao na naka-open sa'yo, gano'n. Diba? At inis ka. Diba? May panahon, sasabar ko kasi, napaka-late lang mo din. Diba? At ang kasama mo, hindi mananampalataya. Puro 35 different nationality, iba't ibang culture, diba? May iba na ugali, diba? At hindi naman lahat siya ng Kristiyano, madala ng Kristiyano. Kaya may panahon talaga na mainis ka dahil sa mga ginagawa nila. Diba? Sabi niya, time to love, time to hate, time to war. Ang mahalaga ay ano yung magiging reaction mo pagdating sa panahon na yun. Ikaw ba ay magpapadala doon sa bugso ng damdamin mo, magagalit ka, sabi nga sa scripture, okay lang kung magalit ka. Pero kung kaya kung lumugin ang araw na nandiyan yan, di ba? Patawarin mo ang kapwa mo, di ba? Kasi nga kung hindi daw tayo papatawad, paano tayo patatawarin mo kayo, di ba? What profit hath he that worketh in that wherein he laboreth? I have seen the travail which God hath given to sons of men to be exercised in it. Nakita doon ni Solomon po ba ito? Pasok tawag ni Ecclesiastes. Nakita niya yung lahat yung dinanas sa tao paghihirap. At yan daw ay to be exercised in it. Pag-sanayan. Parang experience. Diba? At simula ako sa message ng prophet. Sabi niya dito sa message niya, bago ako mag-report sa inyo mga kapatid. Sa message niya, when love is projected. Sabi niya dito, you know, sabi niya, it's, you know, and then it's a strange thing. Strangely, that how he you know it's with apostrophe S. It's a strange. Strange thing. Yan. Sabi niya dito sa message niya, when love is projected. Pag yung pag-ibig ng Diyos ay nag-project na. Sabi niya, you know, alam niyo, it's a strange thing that how tayo human beings like to do things ourselves. Diba? Tayo daw po ng tao. Normally kasi totoo naman talaga na gusto natin gawin yung mga gusto natin. Diba? At most of the time,
nakakalimutan natin isang huli sa Panginoon, mga ginagawa natin, mga balak natin, di ba? Ganyan daw ang tao eh. Lalo pag di mananampalataya, ano pakialam sa Panginoon yan? Sabi niya, you know, it's a strange thing and how human beings like to do things ourselves, but we are children of God, tayo mga anak ng Diyos, and many times, maraming pagkakataon, we have to just take a seat and sit down till God comes around and does it His way. Kung minsan daw, hindi kinakailangan mo, upo ka lang, manahimik ka at hayaan mo pag-ibig sa Diyos. Minsan daw, ganito daw kasi, sabi niya, pag binaba mo, sabi niya, ayan, many times, when you have a child, kung kayo mo may anak, diba, sabi niya, and he gets on a little temper tantrum, we call it our home, who is just kicking and screaming and going on, he's going to tear up everything to go holding his breath, and usually a mother will come and shake him and throw him in the air and try to get him to get his breath. And then mga magulang daw, minsan daw yung mga anak, pagka umiiyak, sobrang iyak, ang ginagawa daw ng magulang minsan throw in the air para ba yung hininga niya ay bumalik. Di ba minsan gano'n yun? Yung sobrang iyak na ng bata. Ako nakikita ko, hindi naman ako, wala pa akong baby, pero nakikita ko sa mga, ganyan minsan nangyari. Minsan, iba na yung kulay ng bata eh. Hindi lumalabas yung kanyang voice. Gagawin ng magulang, i-chat daw, para daw makahinga yung bata. Diba? Sabi niya ganyan. Sabi niya, I don't think there's a case in history, wala daw sa history, sabi ng prophet, where one of them ever died in one. Wala daw namatay na ganyan na yung bata ay hindi nakahinga sa sobrang pag-iyak. Sabi niya, he just to run to the end of his road. Kaya kailangan lamang na dumating siya sa dulan. Yung wala na siya talaga, yung pinakadulo ng bata. And then, nature takes over. Ano yan? Sabi niya dito, that's the way, ganyan din daw with us sa ating mga Christian, sometime sa atin. We just have to run to the end of the road and let grace take over. Umiitan daw, hinahayaan daw tayo na ating magulang, na ating Panginoon, umabot ka sa sukdulan, sa dulo mo, nung wala ka na magawa. Bakit? And let the grace take over. Parang pumilos yung biyaya ng Panginoon. Diba? Sabi niya, we have to run all of our theology. Pwede natin, ayaw mo pa, sige, matalino ka, malakas ka, sige, gawin mo gusto mo eh. Yan ang ginagawa natin eh, di ba? Sabi niya, we have to run all of our theology out, ang kailangan tagalin natin yan, so God can really get to work para kumilos ang Panginoon. Isang tabi natin yan, ating sarili, yung mga natin, gusto natin karoon. You believe that? Sabi niya, sabi ng propeta. And God does work in mysterious ways. Minsan itong Panginoon, ganyan eh. Mysterious way. Di ba sabi ng Panginoon eh, yung way niya, hindi yung way ng tao eh. Your way is not my way. Di ba? Di ba? Yung tingin natin, mga kapatid, na ito tama ka, maganda to. Pero hindi pala yung kalooban ng Panginoon. Di ba? Hindi pala yung mysterious way. His wonder to perform. Kung minsan ay, alam mo, ito maganda to. Ito ang plano ko, ganito, maganda. Wala na Panginoon, mabuti naman ang Diyos. Pero hindi pala yun ang kalooban ng Diyos. Iba pala. God has a mysterious way, di ba? Parang bigyan ko sa example dun sa pagbabarko ay, ito lang, bago ako umuwi. Waiter ako, involved kami. Pagka siyempre, pag nialaga mo yung pasahero, minsan natutulungan, bibigay natin. Meron akong isang naging pasahero doon. Hindi naman ako nagsiservisyon, yung mga bartender. Yung pasahero na yun, pagka natatapos siyang kumain, humihingi siya ng black book kasi nalagay niya yung tip doon. So, bigay ko ng black book, bigay yung tip doon, yung bar waiter dadaan doon, kumuha niya yung tip sa kanya. So, ano pala. Hanggang sa, nakakainis din ba? Nakakainis. Pero iba naghihirap, iba ako kumuha. Yung gano'n, laging gano'n, habang laging kumakain yung pasahero, laging gano'n. So, mahihinis ka dun sa tao, mahihinis ka. Hindi ko po sa Panginoon, bakit gano'n eh. God mysterious way nga, diba? Hanggang sa dumating nga, kinukwento ko dun sa isang kasamahan ko, sabi ko, yun nga, kinukwento ko. Yung gano'n,
Yung last time na kinuha niya yung tape, sabi ko, okay na yun, sabi ko, ang Panginoon, babalik mo sa akin yung doble. Alam mo, after that, pasok ako doon sa isang lakad doon, binalik ko yung menu, tapos pagbalik ko, yung kasama ko, katabing istasyon ko, sabi sa akin, tinawag niya ako, sabi niya, Brother, tulungan mo ako dito, yung clear ng table niya. Sabi ko, oh, sige, tinulungan ko. Alam, pagtulong ko lang, on the spot. Pagtulong ko doon sa pasahero, hindi ko naman sinerbisyuhan, hindi ko naman nalagaan, pasahero niya yun. Alam, pinabutang kagad ako, $50. Ako pa inulat sa kasi nag-servisyo. Inuna pa ako bago sa kanya. Sabi ko, hindi ko pinaghirapan ang Panginoon eh. Diba? It's His way. Diba? Ang Panginoon. Hindi yung way mo eh. Yung way ng Panginoon, kung minsan pangit sa paningin mo, hindi mo gusto, pero yun palang kalooban ng Diyos eh. Diba? Alam mo, ito eh, sabi niya, kung minsan daw kasi, bakit pinahihin tulad yung mga Panginoon yung mga bagay na yung mga hindi natin gusto, diba? Kasi ito daw eh, sabi niya, the message niya, God hiding Himself in simplicity. Tama, Panginoon. Now, I think, it's our duty. Now, I think, it's our duty. Yeah. Sabi natin prophet, now I think it's our duty to make the inside right. Natugunan doon natin na yung ating panloob ay tama. By the grace of God, sabi niya. To be grateful to God that this will just not only be a beautiful building that will come, hindi lang itong ating church na maganda, sabi niya ganyan, ang maganda, diba? Yung mga lalos denomination, gaganda ng church, diba? But sabi niya, may everyone who come in see the beautiful characteristic of Jesus Christ. In every person that comes in, lahat doon pumapasok sa church. May it be consecrated place to our Lord, a consecrated people, sabi niya, for no matter how beautiful the structure is, kaganda daw ang struktura ng isang church, kaganda, kapatid, parang sa Vatican, golden talaga. Apakaganda. Amen. Sabi niya, no matter how beautiful the structure is, that we certainly do appreciate, na-appreciate natin, siyempre kung maganda, malinis, amen. The beauty of the church is the character of the people. Character of the people. Yun ang mahalaga, mga kapatid. I trust it's always be a house of God of beauty. Diba? Ang mga nagagawa kapatid ay yung character. Kahit gano'ng maganda daw yung church na pinupuntahan, malinis, o ano, pero ang the best talaga mga kapatid ay yung character ng people. Hindi pa tayo sa mysterious way ng Panginoon. May tulad sa akin ng Diyos yung bagay na yun para sabi nga ni Pastor, para lumabas. Diba? Kung ano bang gagawin sa sitwasyon kayo? Minsan ayaw mo eh. Isang bagay na gano'n, hindi pa nakalooban ng Diyos. May purpose sa Panginoon eh. Para palabasin yung tunay na dito. Anong gagawin mo sa reaksyon nila? Ikaw ba ay tatanim na sama ng loob sa kapwa mo o patatawarin mo siya? Diba? Lalabas yung character. Yung beauty of the people. Yung character. Sabi niya dito, character, there never was a character like Jesus Christ. Sabi niya, character, there never was. Character, there never was a character. Wala mo na. Character like Jesus Christ. Character. Yeah. Sa message niya, choosing of a bride. Isa pa. Choosing of a bride.
character. Sabi niya, character, there never was a character like Jesus Christ. It lives in you and manifests Him. We see it's true, sabi niya. It's not worldly beauty of Him that attract His bride, di ba? Hindi yung panlabas sa ating Panginoong Kristo ang nag-attract sa atin. It is His character. Di ba? The character of the church that Jesus looks for, not where it's big building. Ang tinitingnan daw ng Panginoon, ang hinaharap ng Panginoon, ay hindi big building, mga kapatid. Kundi yun daw characteristic ng mga pupunta sa church, mga kapatid. Where it's great denomination, sabi niya, there's a big membership, He promised to meet with whatever 2 or 3 gathered, hindi daw yan ang hinaharap ng Panginoon. Ang hinaharap ng Panginoon ay yung characteristic. Sabi niya, sabi ng prophet natin ay, so it's all just the same thing, nothing happened by a chance. It's all happened for some reason, grace of God. Yung mga nangyayari daw sa atin, mga kapatid, di mo magusto yung hindi ayon sa yung paningin o ano, ay pinahintulot ng Diyos yan eh. It's mysterious way ng Panginoon. Hindi mo gusto, pero pinahintulot ng Diyos. Kaya sabi sa inyo, minsan para may project ng isang Kristiyano yung characteristic ni Kristo. Nilagay ka sa matinding problema, sabi niya ay, hindi mo magustuhan, sabi ng propeta. You're getting in a rough way, pero may dahilan ng Panginoon dyan eh. Before po, sabi niya, nothing happened by a chance. Diba? Gusto niya makita kung ano yung ipoproject natin, mga kapatid, sa pagdating sa pagsubok na yan. Sabi niya dito, God, sabi niya ay, eto, sabi niya, but we don't always know, sabi niya, but we don't always know. Yan, sabi niya, though the son of David, sabi niya, tayo daw, we don't always know, sabi niya, God worked in mysterious way. Minsan daw ay maghiwaga ang pagkilos ng Panginoon, hindi natin maintindihan, hindi natin mag-explain. Kung bakit kung minsan kailangan isagad ka ng Panginoon sa dulo, na yung wala ka na makapitan, di ba? The end of the road. Bakit? Alam nakapagpapatotoo tayo, mga kapatid. Dumadanas tayo sa mga ganyan, lalo na mga minister, I believe si Pastor, napakaraming karanasan niya. Alam mo bakit? Kasi the more na namin na-experience niya yung mga bagay na ganyan, the more na may ma-share siya. Diba? Kasi reality kailangan. Diba? The more na meron ka na-experience na maganda sa Panginoon, napapatotoo mo yung kabutihan, yung totoong Diyos, hindi yung just by word, kundi reality sa buhay ng tao. Diba? Totoo. Diba? Kasi kagaya nito, di ba, yung mysterious way, ang Panginoon kumigilos talaga. Mahiwaga kung minsan, kinakailangan, padaanin ka muna doon sa dulo, dulan, wala ka nang magawa, tsaka siya kikilos eh. Naalala niyo nung one time yung ano sa inyo, di ba? Pinapakasyon ako ng mahaba. Talagang zero financial kami ni Sister Grace. At ano talaga ako? As in, talo pa ako ng bata eh. Single peso, wala talaga ako sa bulsa. Nag-family day tayo na, nag-play pa, si Sister namin ay panagutan. At ang kaganaan ko lang talaga ay pumunta sa family day para sa Panginoon, di ba? Yan ang ano ko. Tapos yung motor na ginamit ko, yung gasolina, hindi ko pa, ang utol ko pa nagpag-gasolina, di ba? Alam mo, Panginoon, basta alam ko Diyos ang puso ko. Tapos, pagpunta ko doon, di ba? Nagpalaro, hindi naman expected yun. So, nanalo ako sa laro, nagkapera ako. Alam mo, pagka wala ka na, yung 300 pesos, napakalaking pera. Pag wala ka, nagdaranasan niyo yun, kapatid. Tapos kayo kumakain kami ni Sister Grace, no? Hinihintay pa namin yung utol ko. Galing na palengke lang, si Utol Perno, diba? Sa palengke siya. So, hindi kami kumakain ng breakfast si Sister Grace. Hihintay namin dumating siya kasi dadalhin niya bangus sa amin, yung ulam namin. Breakfast lang sa amin, Sister Grace, makasama rin. Ganyan. So, pupunta namin sa gawain ni Sister Grace, nanalo ko, nagkapera ako. Tapos, yung pag-uwi ko, ay mga kapatid na papadala ng ulam. Sister Wayne, nalala ko, nagbigay ng malaking mangga. Malaki, anong klase mangga yun? Alam mo yan, Sister Wayne. Di ba yung laki ng puno ng mangga doon sa Manila? Malaki. Tapos yung mga kapatid,
padala sila, hindi ka nakatang mga kapatid, mga sister natin. Padala na ako ng ulam, ganyan. So, pupunta namin Sister Grace, tuwa ko na-appreciate ko ngayon. Ay, ito ako ng Lord, napakaputi. Salamat po ngayon. So, sa ganun mga bagay, pinahintulot ng Diyos, bakit? Para makita mo na buhay, Panginoon. Makita mo na umigilos siya. Kaya sabi dito ay, kung hayaan lang doon natin ang Panginoon kumilos sa ating buhay. Kasi kung hindi, kung ikaw kaya mo pa, sabi nga ni Pastor Ruben niya lagi, tayo driver na aming buhay. Hanggat kaya mo pa, malakas ka pa, di ba? Kaya ko tayo, kaya yung mga may sabit ka, may mga utang, may ano, kaya ko yan. Trabaho ko kaya ko yan. Hanggat ayaw pang ibigay sa Panginoon ng manubela, kaya ka lang ng Panginoon, sabi niya. Pero pagka hinayaan mo na sa Panginoon, kaya minsan kailangan parating ka sa dulo. Yung wala ka na mag-Lord, bahala ka na dito, hindi ko kaya ito. At kung naman, hindi ilo sa Panginoon. Diba? Sabi niya, God works in mysterious ways, His wonders to perform if we commit anything to God and believe it. Kung i-commit lang daw natin sa Panginoon, yung mga bagay na yan, ano man yan, hindi ko alam, iba pa kasi tayo ng mga, mga problema, financial man yan, pag-usugan, or man, di ba? If we commit anything to God and believe it, sampalatayan natin, di ba? Like our children, kagaya natin mga anak, whatever more, let's believe that God will answer the prayer. Ay, ano natin kumilos. At Panginoon daw, iyakin mo lang kapatid yan. Di ba? Sabi niya, I say, sabi niya, I say now, just commit them to God. Ayan lang natin, dumit lang natin sa Panginoon yan. I say now, just commit them to God. I say now, just commit them to God. Just now, let God have it. Let God have it. Parang sa message niya, kasama din yan. Ayan. Sabi niya, I said now, sabi niya, sabi ng propeta natin, now, just commit them to God. Ay, ilaga lang natin sa Panginoon. Yung mga bagay-bagay natin, di ba? That's all you have to do. Yun lang ang dapat natin gawin. Kasi nga tayo sabi yan sa bunga, simula ng preaching natin, brother. Tayo ng mga tao, normally daw sa mga tao, ginagawa daw kung gusto nyo. Di ba? Tama. Yan nature ng tao eh. Hindi natin sasagawin sa Diyos, hindi natin alam, di ba? Pero, kung ganito daw, sabi nga ng ating propeta, kung ipagkakatiwala daw natin sa Diyos yan, kung ano pa man yan, to God, that's all you have to do. Yan daw dapat mong gawin. And don't put your hands on it. Kung mo daw, pabayaan mo na sa Panginoon yan, huwag na ikaw, kumilos. Kasi experience ko din eh, sa isang kasama ko sa barko, nagpapalutao siya. Yung isang Christian din siya doon, tanggap niya rin ng message. Hindi na lang pinag-aabot sa yan eh. At nung nagbabarko siya, wala pa siyang trabaho, nag-apply siya sa barko. Wala siyang bakit, hirap, di ba? Hirap. Tapos, nag-pray siya sa Panginoon, di ba, sana matanggap siya. Hanggang sa, nangusap ang Diyos sa kanya, alam mo, nung isang one time talagang wala na siya magawa, hopeless na siya, di ba? Pauwi siya, kasi sabi niya nga, bakit sinabihin siya, tawagan na siya, ganyan, yung mga na-apply niya. Ang isang araw ay parang hopeless na siya sa pag-apply sa barko, ay napadaan siya sa eskinita. Tapos yung kasalubong na jeep, doon sa placard minsan, doon, ano mo sa Panginoon eh. Diba? Alam mo, after na, hindi ko matatama rin na doon sa placard na yun eh. Something na kinausap siya ng Panginoon. Diba? At alam mo, on that time, is pag tinawagan siya ng opisina, urgently. Diba? Nagulat nga yung mga
applicant, ang dami. Special siya, para bang anak ng presidente ng kumpanya. Ganun ang trip sa kanya. Napakabilis. In 1 week time, process everything. Tapos, halaman mo nag-a-apply na doon, special siya. Well, talaga namang special tayo. Hindi lang tayo anak ng presidente, mga kapatid. We are the sons, the King of Kings, the Lord of Lords. Sabi nga ng propeta natin, kung maiisip lang doon natin, na tayo ay anak ng hari ng mga hari. Kung malalasap lang doon natin yan. Diba? Sabi niya sa isang message niya, na minsan nakakalimutan natin, diba? Ay, anak ng hari ng mga hari. Ang mundo ito, atin ito. Diba? Atin ito. Anak tayo ng hari ng mga hari. Kaya tayo kalakas sa Panginoon. Amen? Diba? Kaya sabi niya, pangako niya kay Abraham, lahat na magpala sa'yo, magpapalain. Lahat na mag-curse sa'yo, kay-curse tayo. Diba? Sabi niya, pangako niya, in blessing, I will bless thee. Sabi ng Panginoon, I will multiply thee. Diba? Yung binhi, gaya ng stars of heaven, suns of the sea. At alam natin, hindi naman literal yan. Spiritual, sabi sa Galatians, ang binhi na yan, walang ibang tinutukoy. Kung kayo ay nakay Kristo, di ba? Kayo nga ay mga binhi ni Abraham. Kayo yung mga tunay na tagapagpal at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Kaya sabi niya, minsan daw, sabi niya, sabi natin propeta, ay ang dapat natin gawin ay pagkatiwala lang sa Diyos, mga bagay-bagay na yan, let God have it. If you're going to do something about it, kaya mo pa sige, ikaw pa umiiral, then God will stand back and let go ahead till you get finished. Diba? Ang Panginoon, hindi ka pala papakilaman. Ayaw ko pa Lord Huwag ka sa utang. Diba? Ayaw ko na ni Pastor. Diba? Pagka ayaw mo pa, ayaw mo pang sa Panginoon, hayaan ka lang doon ng Panginoon. Sige. Hayaan ka talagang dumating kasagad na wala ka nang magawa. At Lord, bahala ka na. Diba? Bahala ka na. Yan, paabutin ng Diyos yan. God, work mysterious way. Alam mo kung bakit? Kasi pagka, kuminsan, sa prayer, kung ibibigay ka agad sa atin ng Panginoon, parang hindi mo appreciate eh. Baka. O kaya, yung ginawa natin, nasolve natin ang problema dahil sa ginawa natin, ay, ikaw, sabihin mo, ikaw yun eh. Pero pag sa mga bagay na wala ka na magawa, doon mo makikita eh. Hindi ako to. Hindi ako to. Ang Panginoon tayo to. Lord, thank you. Thank you. Pasalamatan mo, Panginoon talaga, na makikita mo na buhay talaga ang Diyos. Hindi ako. Hindi ako. Not me. It's God. Diba sa kanya? Kung hayaan daw natin, let God have it. If you're going to do something about it, then God will stand back. And then you go ahead till you get finished. Hanggang hindi mo na kaya talaga. O ay tulong talaga ng Diyos yan. Minsan di ba sinasabi ni Pastor, kung kailangan para tayo ng Diyos sa banig ng higaan, panaratayin ka talaga. Para tawagin ka lang. Kasi bakit? Mahal ka ng Diyos. Di ba sabi? Sabi din sa Proverbs, anak ko, sabi ng Panginoon, huwag ka daw manghina o magpandupaypay pag sinasaway ka ng Panginoon. Dahil lahat daw na sinasaway ng Diyos ay kanyang iniibig. Kapag mahal ka pala ng Panginoon, mga kapatid, talagang kuminsan, pahihinto talaga ng Diyos yan. Huwag na pahamak. Pahihinto talaga ng Panginoon. Dumating ka sa dulo. Para lang, maramdaman mo mahal ka ng Diyos. Di ba? Kaya di ba, sabi nga ng Panginoon, He cares. Ang Panginoon, di ba? Kaya last time nung malis ako dito, ang Panginoon, hindi pala kalooban na tayo na kasakit. Hindi kalooban na Diyos na punta sa impero. Hindi kalooban ng Diyos. Hindi. Sabi nga ng Panginoon, ayaw din ng Diyos sa tayo ng problema. Nag-iintindi. Ayaw. Sabi ng Panginoon, come to me, all of you, heavily laden. Di ba? Ayaw ng Diyos na tayo ng problema. Ayaw. Meron kang bigat, ayaw ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, halikayo, kayo mga napapagal. Bibigaw kayo ng pahayan. Di ba? At sabi ng Panginoon, cast all your care. Di ba? Yung lahat daw ng ating bit-bitin kung ano po man yan. Bahala na daw ang Panginoon. Because He care. Pero sabi, pero hanggat kaya mo pa, hindi gagawa pa naman. Hindi gagawa sa Diyos. Hanggat ikaw pa eh. Pero pagka pinahintulutan mo daw, sabi niya, all you have to do is pabayaan mo na Panginoon. Keep it to the Lord. Di ba? At may ginagawa ka, God, sabi niya, God will stand back and let you go ahead. Till you get peace, hanggang hindi mo na kaya. But when you commit it to God, sabi niya, and let Him have it, He will do it. Ang Panginoon na, kay Diyos na, bahala na. Yung posible, paradox,
Yung imposible sa paningin ng tao, sa atin, na magawa, na mangyari. Kaya yung kinuha ko sa inyo kasamahan natin, wala siyang bakit. Diba? Yung imposible, hindi imposible siya. Simple lang sa Panginoon. Just believe Him. Paniwala na doon natin ang Panginoon. Just stand back and don't work. Huwag na ikaw. Kaya sabi na Panginoon, not my will, Lord, thy will be done. Kalooban mo masunod. But believe, sabi niyo, panampalataya ka lang. That's where grace is imputed for righteousness. To believe that God will. Maniwala lang doon tayo sa kalooban ng Diyos. Sinabi ng Diyos. Diba? Pag sinabi ng Diyos, gagawin ng Panginoon. Amen? Kasi sa tao daw, ganito eh. Diba? Sabi niya, sa message niya, stand still, sabi niya, one day, when the children of God was coming, iti-testimony ako sa inyong nakaka-amaze. Pinakasama ko ng pastor eh, message ko dito. Ngayon si Brother Ermer, yung, ano pa na, kwento na rin sa inyo yung pastor ni Virgin. Yung 14 seed, pastor? Oo, pero wala na akong ano dun sa ating kapatid kasi yung spirit niya maganda. Pagdating dun sa bargain, hindi natin pinag-uusapan. Pero marami nung pwedeng pag-usapan. Basta nandun yung harmony. Diba? Yung kanyang testimony kasi, pastor, yung kanyang asawa, makamatay na 2 years pa. Pastor, message mo dito. So yung time na yun, yung huling pag-uwi daw niya, mamatay yung asawa niya, napakabigat doon parang matagal niya yung kasama, siyempre. Alam mo yung pakiramdam daw sabi niya, parang isang guhit na lang, nasabog na siya. Alam mo yung sa propeta, naranasan niya, di ba? Pakamatay pa nga eh, propeta eh. Pero, yung po sa Panginoon, di ba? So, ang patotoo niya, ganyan. Matay yung asawa niya, tapos, yung pagbalik niya sa barko, so, tapos na yung debate, di ba? Text siya dun sa wife niya. Sabi niya, Mami, paalam siya sa mami niya, sa asawa niya. Alam mo, yung pagbalik niya sa pagbabarko na, mabigat ang kanyang pagbabarko. Alam mo, nung pagbukas niya yung kanyang FB, nag-reply yung kanyang asawa. Nag-reply. Alam mo sabi ng asawa niya, Daddy, sa Bisaya, sabi niya, ay, huwag mo na akong intindihin. Dito na ako sa iyo. Masaya na ako dito. As believer, masaya na ako. Kapatid namin talaga. Ay, ito yung patatuwa niya. Ulula siya. Tinatry niya itong tawagan ng tawagan. Hindi mag-response. Pero, nag-reply yung kanyang asawa. Pagkaya alam niya yung okay, or ano. Ay, ito lang kumiyan yan. May access para magpupas yan. Tapos tinatanong niya daw yung kanyang anak, yung kanyang hipag. Hindi. Ito naman gagawin. Tsaka yung word, alam mo yun, asawa mo eh. Alam mo kung paano magbitaw ng word sa iyo. Alam mo kung paano matawagin, di ba? Ikaw mas nakakalam yan. Yung bitiw ng words, alam mo. Di ba? By the grace of God, nag-reply. Sabi sa kanya na misa niya, huwag mo nakikitigil. Parang kay sa ating propeta. Tapos sinundan pa ng kanyang dalawang church na kasama church member. Di ba? Sabi ay napanaginipan nila yung sister wife niya ayaw na bumalik ka dito na masaya na siya. Masaya. Lahat naman tayo pupunta dyan ba? Di ba? Kaya tapos noon ay na nasa barko na siya, sumunod naman, ito na naman isang problema. Yung kanyang bayaw ay nagkasakit ng mabigat. Di ba? So, hindi daw siya makapokus. Pero naman sa kanyang bayaw niya. Hindi siya makapokus sa trabaho. May nagpe-pray siya sa kanin, sa trabaho, nagpe-pray siya sa Panginoon. Hanggang sa isang dumating daw, lumabas siya ng isa na ng gilid ng pahangin siya. Nakita niya daw yung gawa ng Panginoon. Di ba? Alam niyo yung mga puwertong yung matalang. Kaganda yung mga bundong, may nature na. Alam mo, nagpe-pray sa Panginoon na pagalingin yung kanyang bayaw. Alam mo, bigla nang usap yung Panginoon sa kanya. Diba? Kaya sabi ng Panginoon sa kanya ay, nakita mo yung mga bundok na yan. Ako ang gumawa, ako ang lumikha. Diba? Sabi niya, ay, yung liit, yung problema mo, kita mo yung mundo nilikha niya, yung problema mo ay yung prayer request mo ay napakaliit lang sa Panginoon. Sabi ng Panginoon.
And that time daw siya, na-convict siya sa Panginoon, sabi niya, I'm sorry. Minsan ganun tayo di ba? Kahit na ikaw ay mananampalataya, dumaan ka sa sobrang problema, di ba? Mawawala yung mga mo tiwala ko sa Panginoon. Di ba? Pero Panginoon biglang, atin, kasi mahungusap ang Diyos. Kaya ba? Gumaling yung bayo niya, gumaling. Yan pa kayang maliit na prayer mo? Di ba? Tama naman eh. Yung bundok yung ating Diyos na sinasamba ngayon, kapatid, yung ating Ama nasa langit, hindi siya lumikalan eh. Hawak niya buhay natin, hawak na lahat. Yung pa kayong maliit na prayer request natin, hindi niya pagkaroon. Ipagkakaroon ng Panginoon. Pero, sabi nga dito, tuloy yung message, di ba? Now, sabi niya, one day when the children of God was coming in by the word of God, taking the land that God given, now remember, alalahanin natin, God gave them the land down in Egypt. I said, that land is yours. Every bit of it. Alam niyo yung pangako, di ba, ng Panginoon yung ang nakapasok lang si Joshua sa Caleb, di ba? Pangako ng Panginoon sa Canaan, sa inyo yan eh. Di ba? Sabi, sa inyo yan. Sabi ng Panginoon, binitama ng Diyos, sa inyo yan. Di ba? Pero nung bumalik yung 10 spies ba, di ba? Ay, totoo, sabi ng Panginoon, full of honey and milk, di ba? Pero ang lalaki ng tao, giants. Para lang tayo mga grasshopper, di ba? Kaya ang tumawid lang, sino? Sabi ni Joshua, sabi ni Caleb, sabi ni Joshua, hindi. Sabi ng Diyos, atin yan. Atin yan. So, sila lang makapasok. Diba? Sabi nito, tuloy yung message, God gave them down in Egypt, said, the land is yours, every bit of it. Sabi ng Pastor. Now, people today, mga tao daw ngayon, dito, are expecting God to reach down, get them by the neck, say, yes, that's right, you bring me out, lay me out, heal me, and I believe you. Mga tao daw ganito. Diba? At sa tao kasi, to see is to believe. Ano, Panginoon, hindi yan. Sabi niya, kung pagagalingin mo ako, Panginoon, sabi ng mga tao ngayon, mananampalataya ako sa iyo. Kung ganito, mananampalataya ako sa iyo. Pero hindi ganyan ang Panginoon eh. Sabi ay, God doesn't do His business that way. Hindi ganyan ang Panginoon. Sa Panginoon, He gives you the promise, binigay sa atin ang pangako, but you have to God to fight for every inch of the ground that you possess. Pero kailangan sa palatayanan mo yan. Ipaglaban mo yan. Every bit of it. Di ba? Diba? Sabi ng Panginoon, unahin niyo muna ako, ang kanyang harian, katwiran, at lahat ng bagay ay idaragdag. Di ba? So, kailangan ipaglaban natin yan. Unahin mo natin ang Panginoon. Ay iba, hindi inuuna ng Panginoon. Eh. Obligado ba ang Diyos ito pa rin ang pangako? Hindi. Di ba? Sabi ng Panginoon, if you remain in me and my words remain in you, ask anything. Yung iba naman, hindi naman nananatili sa Diyos. Hindi naman nananatili yung pangako ng Diyos sa salita sa akin. Hindi rin obligado ang Diyos. Ito pa rin salita. Pero, kung sumusunod ka sa Panginoon, di ba? Pinaglalaban mo yan, and then God is obligated. Obligated talaga ang Panginoon. Talang natin ang Panginoon. Kasi hindi niya kaya gawin yung break is para sa totoo pa rin talaga ng Diyos. Diba? But, sabi niya, He gives you the promise, but you have to God to fight for every inch of the ground that you possess. Inahailangan sa palataya natin yan. Diba? At alam naman natin, mga kapatid, totoo. Without a doubt, pag sinabi ng Panginoon talaga, sigurado yan. As the sun, diba? Rising. Kung paano sumisikat sa umaga, kung paano pumapatak ang ulan, diba? Sabi ng Panginoon, pinapapatak niya ang ulan. Kung bakit umuulan ngayon? Pinapatak ng ulan ng Diyos sa mabubuti at masasama. Ang biyaya sa mabubuti at sa masasama. Ganyan ang Panginoon patapat, diba? Kaya, kuminsan talaga, God work mysterious ways. Yung minsan hindi mo inaasahan. Diba? Yun ang yun ang kalooban ng Panginoon. Diba? Kasi may purpose, sabi niya eh. Nothing happened by chance. Amen. Walang nagkataon lang. May purpose ng Panginoon. Sabi niya, matatapos ako dito at bibigyan sa ating pastor. Diba? Sabi niya dito, it's a simple prayer lang. Alam mo yung prayer lang, minsan babasahin yung prayer lang ng propeta natin, may message na eh. Preaching lang yun. Kaya sabi niya dito sa isang prayer niya, our Heavenly Father, sabi niya, there isn't much in our hand
But God, it isn't what's in your hand. Kahit man daw maliit lang ang nasa ating mga kamay, di ba? Pero hindi. God, it isn't what's in your hand. Hindi yan na nasa iyong mga kamay. Diba? And prayer, sabi niya, what is that in thy hand? Sabi niya sa prayer request ng ating. Prayer request lang, prayer lang to. Our Father, sabi niya, sabi niya, Father, sabi niya, there isn't much in our hand, but God, it isn't what's in your hand, it's what you can put in our hand. Diba? Sabi niya, may bibigay sa atin ng Panginoon, yung biyaya niya. Oh God, sabi niya, we need faith tonight. Take this little message tonight, Lord, and put it in the heart of every believer. Sabi niya, and let them know that no matter how weak the person is, they still have Christ at hand. Kahit gano'n daw kaliit yan, mga kapatid, o kahina yan, Kristiyano, alalahan natin, there's still hawak pa rin ni Kristo yan, mga kapatid, sa kanyang mga kapatid. Kahit gano'n kaliit na mananampalataya, mga kapatid, may Diyos na nasa likod yan, hawak-hawak ng Diyos yan, mga kapatid. Sa simple prayer lang, mga kapatid, na makikita mo yung message niya. Kahit simple, nobody, maliit na Christian na hindi kilala, kapatid, alalahan natin daw na merong napakalaking Diyos na humahawak dyan. Diba? Napakalaking Diyos. And God is so good, diba? Kung hayaan lang natin ang Panginoon na kumilos sa ating buhay, and God will work. God will work kung hayaan lang natin. Pero kung sabi ka mo hanggang, kaya mo pa, ikaw pa, pabayaan ka ng Diyos. Pabayaan ka ng Diyos. Pero pag pinagkatiwala mo sa Panginoon yan, mga kapatid, and then, at sa time, the grace of God, yan, ikilos na ang Panginoon. Sabi niya, ito sabi mo. So, if we are sons and daughters, sabi niya, kung tayo daw, o if we are the sons and daughters of the King, kung tayo yung mga anak, di ba, sons and daughters of the King, hari ng mga hari, the King of Kings, sabi niya, let's conduct our character as a Christian. Minsan pinahihintulot ng Panginoon na dumaan tayo sa mga pagsubok. Di ba? Kagaya ng, ba't paki-flash mo kayo sa 1 Peter 5:10. 1 Peter 5:10. 1 Peter 5:10. Minsan ayaw natin eh. Namang hindi gusto dito na dumaan tayo sa mga pagsubok ng bigat eh. Ayaw natin dito eh. Gusto nyo ba ng pagsubok ng bigat? Ayaw natin. Pero kung minsan, yung panakuhin ng Panginoon. Yung ayaw mo. Yun, bakit? Diba? But the God of all grace who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered the while, pagkatapos mong magbata ng panandalian lang, make you perfect, establish, strengthen, settle. Eh, palakuha po sa Panginoon. May po sa Panginoon sa lahat ng bagay. Nothing happened by a chance. Diba? Pangit man, sabi na natin mga pastor yun. Maganda man yan. Pangit man yan. All things work together for those who love God. Pag mahal mo ang Panginoon, may plano Diyos na. Magagandahin ang Panginoon. So, dito, diba? Let's just commit to the Lord. Diba? Huwag yun sa atin. Tayo kasi, sarili natin. Parang tayo kapalpakan. Pag ang Panginoon na, ayun na. Kahit yung nobody, walang alam, sa pulpito, gagamitin ang Panginoon. To share sa mga. Yun lang, parang sa inyo mga kapatid, at I love you all mga kapatid. Especially, Glory! Vindicate at mag-inspire sa atin. Amen. Na lahat mga bagay ay nasa kamay ng Diyos. Amen. Sovereign. Sovereign will ng Diyos. Minsan ay mga bagay-bagay na nangyayari sa ating mga buhay na
parang contrary sa atin na kaisipan, plano, amen? No, na parang na iisip natin na bakit nagkakaganyan. Parang, naman si Hope, Amen. no? Mabot siya sa point na pinag-question na Elvis. Ganun naman hindi ang mapagtulog, no? Mabot siya sa point na sabi niya, sumpahin na lang dapat yung araw na akong pinanganak. Ganun na lang pala mangyari, di ba? Tayo, hindi pa tayo na lumana sa ganang klase ng pagsulog. Sadyang nilagay ng Diyos yung aklat ni Hope yan para magbigay sa atin ng inspiration. Whenever we go through mga trials, kita natin na sa likod ng lahat ng mga bagay na yun, it's either, dalawa lang yan, either ang Diyos ay nagpapaalala sa atin, pinapaalala or chastisement, sabi ng Biblia, pinapalo. At kung pinapalo naman tayo ay salamat tayo sa Diyos. Kasi anak ka ng Diyos. Kasi kung hindi ka pinapalo, ano ka mag-alala? Kasi baka sabi ni Pablo, baka mastar ko ka. Anak ng Diyos. Kaya walang pakialam ng Diyos na yun. Pero kung pinapalo, ang salamat. Amen. Yan ay paalala ng Diyos para tayo ay ituwid yan. Tama? Or, pinagmamalaki tayo ng Diyos. At sinusubok natin sa faith natin. Diba? And the trial of your faith ay para maging ginto. O by although dumating ang point na talaga siya ay question sa Diyos. At ang Diyos naman ay handa naman din every time you have a question sa buhay natin, and you question that to God, ang Diyos naman ay handa rin sumagot. Diba? May sinagot na sinagot. Diba? Bakit? Sabi ng Diyos, bakit? Nasa ka ba? Nung ako yung naglilikha ng langit at lupa, nasa ka ba? When the morning stars ay nagdala, nasa ka ba? Alam mo ba kung saan ko ba kanina yung matotoo, di ba? Paano ginawa ng Diyos yung langit eh? Tinanong kay Gogo, yung mundo na nakabitin, saan ba binitin yan? Alam mo ba paano sagutin yan? Saan sa foundation yan? Ano sa foundation? Lumulutang na yan. Isip nga yung Hope, di ba? So many things na minsan pag kinoconcentrate natin sa mga bagay at doon natin ituon lahat ng mga oras at pansin natin. Akala natin napakabigat, napakalaki. Pero sa Diyos, lang yun naalala nyo, sabi ng Panginoon na yun. Pag ang Panginoon ay kumilos, maski isang dalili lang, just the finger of God. Diba? Diba? Napakalaki bagay niya. Diba? So, we should never, anong tawag dyan? Hindi naman underestimate, pero isipin na ang Diyos ay, walang pakialam ang Diyos ay nag-forsake na sa atin. No? So, always there, tinitingnan na niya tayo. Di ba? Tinitingnan niya ang puso natin, tinitingnan niya ang motibo natin, tinitingnan niya kung ano gagawin natin. Di ba? Ano ba yung attitude natin sa gitna ng mga puso? Ano ba yung ano bang motibo natin? You look at the motive also, tanda natin, tinitingnan niya yung motibo ng puso natin. Di ba? Kasi yung mga bagay na sa puso ay hindi natin kaya tago sa Diyos. Kasi He searches the heart, the innermost part. Diba? Kasi yung spirit natin, diba tayo tatlong real, yung body, soul, spirit. Yung part ng spirit natin, yun ang nakadugtong din sa Diyos at yun ang parang pinaka-flashlight. Paano ka makatago? Yung flashlight, nandun sa loob ng ng isang tao. Yun ang spirit of man. Diba? Sabi ko isa in the book of Psalms. Psalms ba yun? Proverbs. Spirit of man is a light or a lamp. Tama ba yun? Tama? Spirit of man. Diba? Spirit of man. Lamp. Diba? Yung tam mo, lamp. Siguro. Lamp ba yan? O light? Lamp? It's a light. May light ba? Wala, lamp kaya.
Wala rin. Pagkasabi niya. Ayun, candle pala, sorry. Searching all the inward parts. Saan ka ba makatago eh? Ay, nakalooban mo talaga. Lampen. Pinakamadiliman. Kita-kita. Kaya, nakadugtong yan. Spirit of man ay nakadugtong sa Diyos. In the candle of the Lord, kandila ng Panginoon pala yung spirit natin. Eh, paano ka makatago? So, He searched everything. And He vindicates everything. Kasi alam mo, kailangan lang natin ay magkaroon lang ng faith or revelation na ang kanyang pangako, na kanyang salita. It will not return unto you void. Ibig sabihin, it will serve its purpose. Amen. Ano sinabi niya? Manampalataya lang tayo. Sabi ni Pablo, di ba, na in Corinthians, sabi niya, ano magkasabi ni Pablo, sabi niya, pagdating na sa point na akala ko wala nang kalulasan, then bibigyan ka ng the way of escape. Way of escape. Yan anong verse? Corinthians, diba? Way of escape. Wala. Escape na lang. Escape. Escape? Tama ba? Hindi ka ba? Sige nga. Saan pa na sa Corinthians? For somewhere, verse or 2 Corinthians 14. Yeah, no temptation. A way to escape. No temptation. Ano man pagsubok. Taken you, but such as is common to man. Pero ang Diyos ay tapat. At hindi niya pahintulot, will not suffer. So, hindi niya payagan, hindi niya pahintulot. Yung kaaway ay subukan ka. Kasi lalo naman pagsubok eh, hindi ginagamit lang yung instrumento yung kaaway eh, di ba? No? Naalala, isang pastor, malala, sino nag-share sa atin dito. Yung si Satanas ay puppet lang ng Panginoon, nakatali lang siya. Hindi naman siya pwede kumilos hanggang hindi pa kilusin siya ng Panginoon. Puppet ba? Di ba? Di ba? Puppet lang siya. Sabi niya, kaya lagi may limitation eh. Sabi niya doon sa kay the book of Job, di ba? Okay, sige, subukan mo. Pero hanggang dyan ka lang. May boundary. Hanggang dyan ka lang. Hindi ka pwede lumampas dyan. Kaaway siyempre. Takot din yan. Sinabi na mo yun, hindi. Di ba? So, we will not suffer you to be tempted. Subukan. Above yung kakayanin mo that you are able. Pero sa gitna ng pagsubok o temptation, you will make a way to escape para kayanan mo na. You may be able to bear it. Di ba? Kasi na mo, pag ako ng Panginoon yan, I will never leave you. I will never ever forsake you. Di ba? See, so, tayo lahat nandito tayo sa pinaka glorious gladness of age. Pero this is also the most wicked, evil, and treacherous of all ages also. Kaya, binigyan tayo ng isang mensahe na talaga na kaya tayo i-equip talaga. Para bigyan tayo ng katatagan at lakas para matagumpay natin at ma-overcome natin at magkaroon tayo ng itong supernatural faith na kailangan natin. Strength, di ba? Pinag-usapan natin supernatural faith, supernatural strength para itong katawan ng bago. Amen? Praise God. Hallelujah. So the Lord is good. Amen? He is faithful, mga kapatid. Kailangan tayo magkaroon ng pagtitiwala. I mean, trust ba? Kaya di ba there's always faith and trust. Trust in the Lord. Di ba? Pero kung lang faith, you can have faith. But you must trust the Lord that He is able to perform. Di ba? Yung kanyang sinasabi. Di ba? Isa kasi ang faith natin ay hindi lumalaglag sa puso hanggang sa isip lang natin. Pag nalaglag sa puso din, magtitiwala ka sa kanya. Walang magawa ang kaaway. Satan is a puppet. Satan is limited. Satan is powerless.
Diba? Powerless. We are now invincible. Praise God. Binigyan tayo talaga, in-equip talaga tayo. Tayo yung Eve na hindi mahuhulog. Diba? Yung second Eve na hulog na itong bride, talaga, nakatalaga na. At kung paano yung first Eve, binigay niya yung salita niya na pinakamatatag sa lahat ng klaseng depensa. Ito rin. Tayo ngayon ang katuparan ng Eve na yan na hindi niya natupad. Diba? Kung paano si Jesus Christ ay tinupad niya yung hindi natupad niya Adam, tayo yung second bride na nakatalaga, natuparin yung hindi natupad ng second. Diba? Tayo yung kapatid. So let's just bear that in mind. Continue to pray for one another, mga kapatid. Amen. And natin, mga ibang kapatid natin ay malalas sa ibang natin pagsubok. Mga kapatid, yes, Satan, di ba? I told you last Sunday na subukan ka talaga yung katawan mo. Susubukan ka talaga eh. Di ba? Praise God. But he will stumble and will fall. Di ba? Even if you devour your flesh, he will stumble and he will fall. Di ba? Praise be the name of God. See, so, by the grace of God, we will continue to study that, as the Lord unfolds to us. Bakit? Psalms 27:1-5 ang ginamit niya na text para sa message niya, structure. Tapos hindi naman niya hinimay. So, there should be a secret in the tabernacle. Praise be the word of God. So, stand. Talay kayo ng Diyos. Tayo. Ingatan tayo ng ating Panginoon sa gitna ng lahat ng mga perilous times. Ingatan niya ating kapatid na Albert na nakabalik, I'm sure. And we will hear more of him. Praise God. Sa mga gawain natin, our Sunday school and our midweek services. Hallelujah. So, patuloy natin pa. Pray lahat yan. Pray for all these possible open doors that the Lord is opening up. Thank you, God. Hallelujah. Wonderful Jesus. Sing the song that says, we will serve the Lord. Serve the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength. Hallelujah. With all your body. Praise be the name of God. Hallelujah. Brother Jude, pray for Pastor Jude. He's right now nasa Toronto na siya. Amen. Monitor ko niya kasi ako nag-ayos ng kanyang itinerary at so to pray for him. He will be in Toronto for 2 weeks bago siya pupunta kila Sister Joanne for a few days. Then he goes to after Long Harbor for his last stop bago siya uwi ng Pilipinas. As the
Hallelujah. Glory Jesus. Glory, Lord. You're young and alone in this world where you grow, and your heart is searching to be free. When you're gone, that's a holy turn to Jesus, is your love and your grace. Yes, Lord. Jesus, love my soul. In this world, you make me whole. Jesus, Jesus, I know you in and heart to heart and to friend. Jesus loves you till the end. Every moment you're the one whom I adore. Yes, Lord, I love the Lord. When your mind sings of you, you don't know what to do, and you're wanting to find right or wrong. Destinations and friends, you know Jesus knows best. You just listen to the things He's telling you. Yes, Lord. My soul, in this world, make me whole. Jesus, Jesus, Lord Jesus, I love you, Lord. We love you so much, Lord. Hallelujah. Glory, Lord. Hallelujah. Heart to heart and to friend. Jesus loves you till the end. Hallelujah, Lord. You're the one whom I adore.
to meet you, Lord, ang lahat na Yes, nasa buhay namin. Yes. Gusto namin, Lord, Lord, that our lives shall be a sweet savor Yes. sa mabangong sabyo sa iyo. Yes. Ano man, Lord God, mga kakulangan namin. Yes. Father, we ask for your grace, for your mercy. Ano man, Lord, mga pagsubok, Lord, Yes. hallelujah. We know your grace is more than enough, more than sufficient, Lord Yes, Jesus. Lord. We know the trial of our faith, Lord, will work out as gold. Is more valuable than gold, Father. So tulungan niyo, Lord, bawat isa sa amin, Lord, in our struggles, Lord Jesus. That when the enemy comes like a flood, Lord, we know, Lord, you will lift up the standard, Lord Jesus. Yes. You will lift up the banner, Lord God. Kami, Lord, all we have to do is ay lumakad lang sa likod niya, Lord Jesus, with your banner lifted up. With the shield of our faith, Lord, lifted up, Lord Jesus. Hallelujah. Father, sa'yo namin pinagkatiwala, Lord, ang lahat na ito. Father, our brethren, Lord, going through trials, Lord Jesus. Tulungan niyo kami, Father. Yes. Tulungan niyo bawat isa that are in need Yes. of your touch, and touch a healing touch, Lord. Father, Yes. you know, you are, Lord Jesus, the great Jehovah Rapha. Yes. That with your stripes we have all been healed. Yes. It is a finished work at Calvary, Father. Hallelujah. Nang kaaway ngayon ay isang bluff, Lord God, at wala na siyang magawa, Father. If we stand as you set us up on that rock of revelation, O Lord Jesus, hallelujah, a rock, Lord God, na hindi mag-iba. Yes. Hallelujah. Wonderful. Ano man, yasik ng kaaway na hangin, O Lord God, we're not standing on sinking sand, but we're standing on solid rock. Hallelujah. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig sa amin, Lord. We pray about this sa amin, Lord, that we may, Lord Jesus, hallelujah, give back to you, Lord, all that you deserve, Lord, your love, Lord God, for us. Hallelujah. When we love you also more than, hallelujah, unconditional, Lord Jesus, as you love us, Father. Hallelujah. Father, Lord, tinataas namin sa iyo, Lord, ang munting kawan dito, Lord, sa dako na ito. Father, lahat ng mga kapatiran, mga elders, Lord Jesus, namin, Father, Marpupig, alam namin, hindi maganda pakiramdam niya, Lord Jesus, hallelujah, touch him right now. Father, Brother Reden, struggling, Lord Jesus, also, hallelujah, glory, Father, Lord, Bong, yan, kapiling din, Lord Jesus, Lord God, hallelujah, all our sisters, Lord, the women's group, Lord, hallelujah, especially our young people, Lord, nagawain sa Sunday, oh Lord, for our young people. We pray, Lord Jesus, that you give us the grace to have the wisdom and the patience and the knowledge kung paano sila ay maakay pagpapalan muli, Yes. Lord, ang kanilang pananampalataya at paglilingkod sila. Yes. I pray, Lord Jesus, sa lahat ng mga open doors, Lord God, Father, hallelujah, the people, Lord, na binuksan mo, Lord, ang opportunity to hear your message, Lord, hallelujah. Brother, Lord, and lawyer, oh Lord Jesus, hallelujah. Brother Mike, and brother and bishop, Lord, is a denomination, but he started to hear the message and opening up, Lord, brother, our God and Lord Jesus. Hallelujah. At lahat ng mga possible, Lord, mga kaibigan, makakilala nila naman ito. Father, we just complete that, Lord. Hallelujah. Our brother, Lord, with you and travel, Lord God, Yes, sa Lord. Canada, Toronto, pagbabayan mo. Kasi tinuloy siya na maging pagpapala sa mga churches na nagalawin niya. Father, Lord,
our upcoming meeting, Lord God, sa darating na linggo. Lord, give us the grace, Lord. Kung aming kapatid, Pastor Mori, ay mabigyan ng pagkakataon, Lord God, na magkaroon siya ng araw off from His Word, then we will have a meeting, Lord, sa kanyang church as you lead us, Father, lead us, Lord Jesus, by your grace. At gawain and venue para sa November 1, we pray that you set it for us, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aming kapatid na si isa pang brother Jerry na gumagawa dito sa aming airport, Lord Jesus, we pray that you at babayan mo siya at grace din para buong sambahin niya ay makasamba rin at biyaya rin at karunungan sa paano maayos ito lahat, Father. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord. Ang kapatid, Brother Albert, ay Father with us, Lord Jesus. Salamat sa patnubay mag-ingat sa kanya. Our brother, Brother Jude, na nandiyan pa sa gitna ng karagatan. Pwede mo siyang gamitin with Brother Charlie, Lord Jesus. Hallelujah sa lahat ng mga kaluluwa na you will they have been touched with, Lord, that they hear the message, Father, Lord. Hallelujah. Salamat. Salamat, Lord. Our sister May na binabaka sakit at yan touch her. Our elder sisters, Lord, like Sister Adeline, Lord God, Sister, lahat pa ng mga ibang sisters, more advanced in age, kami mga binabaka, Lord God, Father, we pray that you keep them well, Lord Jesus. Mga magulang, Lord God, namin, Father, Lord Jesus. Hallelujah. We commit all this to you. Hallelujah, Lord God. Yes, Brother Jerry, Brother Jerry, baka rin sakit at sigura, Lord, we commit and claim all things, Lord, unto you because you are the great provider, you're the great healer, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord, sa lahat ng biyaya at kamutihan mo, Lord God. Father, all our loved ones, our children, Lord God. Father, hallelujah. Our mga kapatid namin sa laman, brethren, hallelujah. Spouses na hindi pa nakilala sa iyo, Lord. Tinakas namin sila sa iyo, Lord God. That you make an open door and bring them in, Father. Hallelujah. Into this glorious liberty of hearing your word and your message for this day. Sa namin pinagkatiwala ang lahat-lahat na ito, Panginoon. Hallelujah. Pauwi sa iyo, Lord. Lahat kapulihan, kalwalatihan, karangalan at salamat po, Lord, ang aming samanalangin sa iyong tanging magaling sa pangalan ng Jesus Cristo. Amen. Let's pass our offering plate after that and we go to our private meditation of prayer before we go.